Nako, heto na po mga karibin natin, lagot na, titistigo na. Sheriff, titistigo sa impeachment. Bayan po mga karibin natin ng ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga. Simulan na po natin to. Inilista raw ng prosecution si Abby Andres, ang sheriff na sinuntok ni Sara Duterte noon nung mayor pa siya, nung ayaw nitong huminto sa pagpapaimplementa ng demolition order kahit na nakikiusap si Sara dahil wala pa silang relocation. Ayan kayong mga prosecutor, kayong mga prosecutor, mga politiko rin kayo, di ba? Mga lingkod bayan din kayo kumbaga, you know? Yan po ang dahilan dahil wala pong relocation pa, pinaalis na mga kababayan. Mga tao po ba yan? Diba? Kaya nasuntok mga kababayan. Continue tayo. Pwede ba ito na kuning testigo ng prosecution itong si Abby Andres? Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. Pasensya na kayo, it's been almost 3 days na wala tayong masyadong bagong videos because I was attending the IBP convention dito po sa Clark, Pampanga. But Teka lang po sir, Attorney Mike Operario, putulin muna natin saglit yung pahayag. Pero eto, yan mga kabayan, nasa screen natin, yan nasa baba diyan mga kabayan. Yung sa Facebook nasa baba, yung sa YouTube naman nandito po sa gilid natin yung ating screen. Sabi po kasi dito mga kabayan, pagdami, pagdami ng sundalo at pulis sa mga komunidad dahil umano sa pagiging marahas ng kabataan ayon sa isang grupo. Ayan mga kabayan. Sinisipang kabataan. You know what, mga kabayan, kung kinontinue lang ito yung opinion ko, my personal opinion, kung kinontinue lang yung war on illegal drugs, hindi magkakaganito yung ating mga kabataan Kaso, in-stop ng administrasyon ito yung war on illegal drugs. So, ayan, medyo naging yung mga kabataan natin, naging malakas ang loob mga kababayan, di ba? Lumakas po ang kanilang mga loob para gumawa ng mga karahasan. So, etong pagdami ng mga sundalo at pulis, ano na lang to parang epekto na po ito mga kababayan ng ginagawa ng administrasyon ito. Kasi nga, ngayon pa lang sila gagalaw. Parang yung ginagawa nila hindi prevention di ba? After effects na po ang kanilang ang kanilang sa bagay, pulis Sabi nga sa pelikula, palaging huli kung dumating. Ayan, di ba? Ano pong masasabi niyo diyan mga kababayan? At while I was there, nakita ko nga itong balita na ito. Ito daw si Abby Andres ay isinama sa listahan ng mga testigo ng prosecution na kung saan ang intensyon nila ay patunayan ang masamang karakter, yung propensity for violence ni Sara Duterte. Kaya nagtatanong yung marami, totoo ba yan? Pwede nga ba ito na mag-testify itong si Abby Andres? Well, there are several reasons why mag-o-object talaga ang depensa dito sa testimonya ni Abby Andres. So, number one, because the act committed for which si Sara Duterte is being impeached ay yung kanyang mga act as Vice President. So, itong naganap na ito ay pangyayari na nangyari nung siya ay mayor pa lamang at hindi po Vice President ng Pilipinas. So, ang gusto ng prosecution dito ng House panel ay patunayan na may propensity for violence itong si Sara Duterte, na masama ang kanyang ugali, na meron siya talagang ganitong karakter. So, yan po yung gusto nilang i-justify mga kababayan na masama po si BP Sara, na violente po si BP Sara mga kababayan, Pero ito po mga kababayan, si President Bongbong Marcos Jr., isisingit lang natin, importante rin po ito Yan po, President Bongbong Marcos Jr., Marcos admin mangungutang muli sa global market. Aray ko po. Wala ba kayong ibang gagawin? Mangungutang na naman. Saan nyo ba nilalagay yan? Tinatanong pa. Isipin muna natin na hindi natin alam kung saan nila nilalagay yan, Parang
ang tawag dyan, mag-pretend po tayo mga kababayan na hindi natin alam na yung kaban ng bayan ay minamaleta lang ng mga hinayupak na ito. Kunyari lang mga kababayan. No? Tanungin natin si President Bongbong Marcos Jr. Mr. President, mangungutang ka na naman. Saan niyo po yan ilalagay? Anong proyekto po ang paglalagyan niyan? Diyos ko naman po mga kababayan. So, that was the intention. But is this allowed? Pinapayagan ba ito? Well, under the rules on evidence, may doktrina po dyan na tinatawag yung the propensity rule. Na kung saan ang lahat ng testimonya po na nakadisenyo upang siraan ang sino mang akusado o inaakusahan ng anumang krimen, o in this case yung respondent dito po sa impeachment, si Sara Duterte, lahat ng testimonya na ang tanging intensyon ay pasamain lamang ang karakter ng akusado o yung taong inaakusahan, ay hindi po pwedeng tanggapin as evidence because it is completely irrelevant doon po sa kaso niya. Under the propensity rule, ito po ay proteksyon para doon sa mga taong inaakusahan para hindi naman gawing basihan yung mga krimen na hindi naman subject of the case. Hindi ito ang itatry. Pero magkukuha ka ng lumang kaso at para sabihin, kita nyo na, ginawa niya yan noon, gagawin niya uli ito ngayon. Hindi po yan allowed under the rules of evidence. In the reverse, sa parte naman ng akusado, there is now another rule. Ang tawag naman po dito is the mercy rule. Kapag po ang akusado naman ay humaharap sa isang paglilitis, mayroon naman po siyang karapatan na magpakita ng kanyang karakter. Magkaroon siya ng testimonya na mapapatunayan yung magandang karakter o magandang ugali ng tao na ito. Halimbawa, kung ikaw ay inaakusahan ng pagnanakaw dahil wala namang ibang testigo ka na hindi ikaw yung nagnakaw, pwede ka magpresenta ng ebidensya para magpatunay na ikaw ay isang mabuting mamamayan at ikaw ay hindi talaga magnanakaw. Dito lamang mag-uumpisa ngayon ang karapatan ng prosecution para i-impugn o siraan o wasakin ang kredibilidad ng akusado kapag siya ay nagbigay na ng ebidensya tungkol sa kanyang mabuting pag-uugali at karakter. Pero hanggat hindi ito ginagawa ng Vice President, at hindi pa naman siya nagte-testify, hindi ka po pwedeng magpresenta ng ebidensya on the first instance na ang tanging intention mo lang ay siraan ang Vice Presidente. Pero this is already moot and academic because ito nga si ito mga kababayan, kapapasok lang po na balita mga kababayan, si Senate President Sherwin Gatchalian. Di ba? Nung una mga kababayan, grabe po yung security threat, no? Diyan po sa Senado, halos hindi na nga papasukan. Halos i-lockdown na nga nila yung Senado. Nung nakuha po nila yung Senate presidency, eto na agad mga kababayan ng balita. Ito, pakinggan po natin si Gatchalian mga kababayan. Pasok ka. Magandang araw sa ating lahat. Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko. Nais kong ibahagi ang ilang detalye tungkol sa mga hakbang sa seguridad na kasalukuyang ipinapatupad sa Senado. Una, patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, wag na po natin tapusin mga kababayan. Ang gusto ko lang pong i-point out dito mga kababayan, agad-agad wala ng security threat mga karibin natin yung Senado. Di ba nung kasagsagan nung si Senator Alan Peter Cayetano pa ang SP, sinasabi nyo, may threat ang Senado, hindi pwede. Kailangan work from home tayong lahat. Di ba? Pinagloloko kayo. Ayan. Niloloko nyo ang taong bayan sa mga ginagawa nyo. Anong akala nyo sa taong bayan? Ganun na talaga katanga? Ganun na ka-ob-ob ang taong bayan para sa inyo? Diba?
alam po ng lahat na hindi security threat ang naging problema ninyo, kundi ang investigasyon sa flood control. Ay nako mga kababayan, niloloko tayo ng mga ito Balikan po natin si attorney. Nang hindi tayo mabadrep. Ito na, attorney Mike, pasok. Si Abe ay nagsabi na ayaw niyang makisali dito at sumausaw dito sa pamumulitika dahil siya ay legal na appointed ng Supreme Court at ang gusto niya ay magtrabaho lamang. At tama naman siya dito kasi sa totoo, ang pagsasama sa kanya doon sa listahan ng mga testigo ay wala namang kinalaman doon sa impeachment. This is all about politics at kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo noon, itong pagdinig na ito sa Senado, wala po na itong kinalaman sa impeachment because they already know that the impeachment is dead. Hindi naman sila mananalo. Kahit 10 nga lang hindi mananalo. Kahit ang kailangan kasi na boto dyan ng mga senador na kampi kay BBM ay 16 na senador para magkaroon sila ng 2/3. Kaya natatandaan nyo noon, na-predict ko noon, ang magiging strategiya nila ay hulihin, ikulong, o kasuhan, lahat ng mga tao na ito, mga senador na kampi kay Sara Duterte, hoping na magkakapag-create sila ng legal basis na sabihin, hindi, mas mababa na ngayon ng 2/3 kasi nga, bawas na kami konti na lang kami. At iyan exactly ang ginagawa nila ngayon as we have correctly predicted in the past. So ayan mga kababayan, pasadahan muna natin itong si Risa Hontiveros. Ayan mga kababayan, ay nako. Ito si Risa Hontiveros, sabi po dito sa balita mga kababayan, okay? Hontiveros, hihingi ng tulong. Ayan, hihingi ng tulong si Hontiveros sa German Embassy para mapadalo ang Gorbax developer sa hearing. Ayan mga kababayan, ayaw pa sumuko na. Alam mo, okay lang naman yan padaluhin mo yung developer na yan. Pero ang point nga ng taong bayan, bakit mo uunahin yung developer ng games na yan? Kung ang unang solusyon na dapat nating gawin ay nandito naman sa Pilipinas. Diba? Sabi po ng ating mga kabayan, i-revise na yan, amyandahan na yung batas na yan na ginawa ni Kiko Pangilinan. Pangalawa, ipatawag mo yung mga magulang ng mga hinayupak ng mga batang yan. Diba? Yun po ang mga primary solution na dapat natin gawin. Pero ang ginagawa ni Hontiveros, napakalayo mo naman, pumunta ka pa sa Germany. Bakit doon ba may nagkaroon ng... ay nako. Diba? Dito muna tayo. Magkaroon naman kayo ng prioridad sa mga buhay ninyo, hinayupak na yan. Ito, gustong yung maging presidente. Ano na lang. Pero yan pong nakikita ko, primary solution, mga kababayan. Hindi na po kailangan munang, kumbaga, last resort na yan. Diba? Kasi ang unang dapat gawin, mga kababayan, yung mga magulang, dinidisiplina mismo sa bahay pa lamang. They should be the role model of their children, mga kababayan. Lahat tayo. Kung wala ka pang anak ngayon, magkakaanak ka rin. And you have to put in your mind na ito ang dapat gawin. Hindi yung games talaga yung sinisisi mo. Ewan ko lang kayo mga kababayan. Sa dami-dami po na naglalaro ng mga online games. Dito nga sa Pilipinas, ginagawa pang kasi yung anak ko, sabi ng teacher niya, maglaro daw kayo ng Mobile Legend Diba? Mobile Legend, games din yan online games yan mga kababayan. Inaalaw sa school na requirements pa nila. Diba? What I'm trying to point out, lumalayo ka sa totoong issue. Diba? Lumalayo ka, ginagamit mo yung institusyon ninyo para magpasikat ka. Kasi pag pumunta yan dito na developers, medyo sasabihin ng tao, wow, Risa Hontiveros, napapunta niya, napa-attend niya yung developer. Diba? Magandang tingnan. Pero, sa palagay niyo po ba, masosolve ang problema kung papuntahin niyo yan ditong na yan? Developer na yan?
Ay nako, kayo na nga lang po mga kababayan ang mag-analisa dito kay Riz Hontiveros kung tama po ba yung ginagawa niya. I think tama naman pero you have to prioritize, no? Ito, pasok attorney. Bakit natin napipredict yung ganyan mga bagay? Mayroon ba tayong bolang kristal? Hindi. Alam kasi natin kung paano tumatakbo ang utak ng mga kriminal, ang utak ng mga walang nais na gawin na mabuti sa ating bayan. Sabi ko nga sa inyo, sa politika, ang gusto lang ng mga politiko, ang kasabihan nila dyan, kawkawin mo muna yung putikan para lumabo at hayaan nating magtining. Ganito ang strategiya ng mga politiko ngayon. Yung malinaw, lalabuin nila. Siyempre, magkakagulo at hihintayin mong kumampi sa iyo yung mga tao na mga matatakot. And this is exactly what is happening. So this proceedings in the Senate, to me, I maintain my position that this proceedings in the Senate is not about the impeachment of Sara Duterte. Hindi po ito tungkol sa impeachment niya. Ito po ay tungkol sa pagliligaw ng mamamayan tungkol dito sa issue ng flood control. O hindi nyo ba napansin? Paunti ng paunti, lalo na dito sa mainstream media, ang nagko-cover, nagfa-follow up tungkol dito sa flood control. At tinatabunan na ito ng impeachment ni Sara Duterte. Ito po ay pagliligaw ng atensyon ng mamamayan, paalis doon sa mga magnanakaw. Pero tayong lahat, tayong mga patuloy na nagmamasid at tumututok dito sa issue na ito, ang mga iskumbro ng Pilipinas, hindi nyo po kami maloloko. Sa inyo kami nakatingin hanggang sa kasalukuyan. Hindi po pwedeng ang impeachment na ito na kayo rin ang makikinabang, ang gagawin ninyong pantakip sa pagnanakaw na kayo rin ang gumagawa. At hanggang sa kasalukuyan, wala pang nananagot. This is a full-scale attack against democracy. It is a full-scale attack against the truth. Lahat na po ginagamit, mainstream media and everyone, lahat ng diversion na ginagawa. At pasensya na po sa PGMN. Again, I repeat, sinabi ko na po ito noon, I do not believe this story na nilulutang ng PGMN that the story ends with Romualdez. Hindi si Romualdez ang number one correct. mastermind nitong flood control na ito. That stops at the doors of Malacanang. At hindi kami papayag, hindi ako papayag dito sa naratibo ng PGMN kahit na parang mukhang credible ito dahil may itinuturo Martin Romualdez is a big name in politics, pero hindi pa yan ang dulo nito. And I really apologize to PGMN, but I have a serious difference of opinion pagdating dito sa naratibo at storya na ibinebenta nyo sa amin ngayon at you are pushing. So correct mga kabayan, kung maniniwala tayo dyan mga kabayan na si Romualdez talaga ang nasa likod ng lahat ng ito, diba? Wala nang justice na makukuha ang taong bayan. Bakit? We all know na hindi po talaga siya ang mastermind, no? Dahil hindi ito mangyayari lahat kung wala po yung mahiwagang ballpen na hawak ng presidente ng pinirmahan niya. Yung budget na yan, mga kabayan. Gets ya? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat po.